Sa pagtatapos ng 2023, dumaan ang sangkatauhan sa butas ng karayom. Kahit na napakasama ng sitwasyon, nagtutulungan sila at nagpatuloy sa laban. Akalain mong nairaos nila ang 2023 nang iisa lang ang lamang ng mga gods. Ngayon nasa kamay ni Okita Soji ang round 10 at makikita sa itsura nito ang determinasyon na kunin ang tagumpay at makikita natin ang nag-uumapaw na oras sa katawan nito. Ngunit, akalain yung mga Kops, bago matapos ang 2023, nandugo pa ang mga gods para malaman kung sino ang lalaban para sa sangkatauhan sa ika-10 round. Hermes, napakabangis mo talaga. Sa halip na si Anubis sana ang kalaban ni Okita, akalain mong napalitan pa at biglang si Susanoo no Makoto ang pumalit. Sinusubok talaga ang tatag ng sangkatauhan sa mga oras nato. Pero okay lang yan, marahil may gustong patunayan si Susanoo kaya pinili niyang labanan si Soji. Nakakaintriga, di ba? Biruin mo, kilala nito ang Human Slayer, at mapapakamot ka sa ulo mo dahil umabot lang naman hanggang kalangitan ang pagkakakilanlan sa husay ng nag-iisang Human Slayer ng sangkatauhan. Napakabangis, di ba? O baka naman kaya kilala ni Susanoo si Okita ay minsan silang nagharap sa laban at hindi gumamit ng kapangyarihan si Susanoo, bagkus ay lumaban ito bilang tao at nakatikim ng talo kay Okita sa mismong lugar ng Kyoto sa dulo ng panahon ng Edo. Ligalig ko no, dinadimay ko pa kayo. Sa pagpasok ng 2024, masasaksihan natin ang laban ng dalawang Slayer, sino ang mananaig? Ang God Slayer ba ng langit na si Susanoo no Makoto o ang Human Slayer ng sangkatauhan na si Okita Soji? Comment mo na lang dyan at pag-usapan natin. Pumunta na tayo sa arena na kanilang paglalabanan sa Kyoto sa dulo ng panahon ng Edo. Alam nyo bang ito ang pinakamalaking arena, at dito nabuo ang Shinsengumi, kung saan kabilang si Okita. Mukhang ihinahanda tayo sa bakbakan ng mga samurai mga Kops, singit ko na rin pala ito dahil usapang samurai na tayo. Sa manga ng Rurouni Kenshin o Samurai X, kung tawagin dito sa atin sa Pinas, alam nyo bang sa Kyoto rin, sa panahon ng Edo, minsang nanalasa si Batusai. Alam ko na magkaibang manga ang Shinsengumi ni Okita at Rurouni Kenshin ni Batusai, pero kung sakaling magkaroon ng pag-uusap ang mga autor at maisama si Batusai sa Record of Ragnarok, isang malaking pera ang papasok sa kanila. Kumbaga, win-win situation para sa kanila. Hindi lang yan, dahil kung sakaling mangyari ito, para na ring sinabi ng mga autor ng Record of Ragnarok sa mga batang 90s sa Pinas na mag-ingay. Napaka-solid nito at dagdag pampa-hype kung masisilayan natin si Batusai na isa sa nanonood at nakasuporta sa laban ni Okita Soji. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Saglit lang mga Kops, anime figures ba ang hanap mo? Like and follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH, legit ang page na yan, salamat. Sa pagtatapos ng 2023, natalo man sina Nikola Tesla at King Leonidas, ang apoy ng pag-asa ng sangkatauhan ay nananatiling nagliliyab, sabi nga sa kasabihan, matatalo pero hindi susuko. At dahil lamang ang mga gods, pag-usapan na natin ang nasabi ni Beelzebub, sino nga ba ang Genesis ng Universe RT? Alam kong gusto mo nang malaman kung sino ang sinasabi ni Beelzebub, kaya kumapit ka dahil tutumbukan natin kung sino ito sa mythology. Bago pa isilang ang araw at mga bituin, nagkaroon ng walang katapusang kawalan sa cosmos. Tinawag itong Chaos, ang diwa ng walang hanggan at di mabilang na puwersa. Sa kanyang nag-uumapa na kapangyarihan, nilikha ni Chaos ang mga pundasyon ng universe. Siya ang nagbigay daan sa paglitaw ng mga Diyos, nilalang at mga elemento. Isa itong pagsilang na puno ng kakaibang lihim at misteryo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ng mga Diyos ang kahalagahan ng kaayusan at organisasyon. Nangako sila na papangalagaan ang balangkas na itinatag ni Chaos, subalit hindi maaaring itago ang kanyang taglay na kapangyarihan sa bawat sulok ng cosmos. Sa bawat kilos ng init at hangin, sa bawat paggalaw ng bituin at planeta, nararamdaman pa rin ang malalim na impluwensya ni Chaos. Ito ang nagbibigay buhay at lakas sa bawat bahagi ng universe. Sa tuwing may bagong pag-usbong o pagbabago, alam ng lahat na si Chaos ang nagbibigay daan. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang Archie ng Cosmos ay naglalarawan ng isang malikhaing pagsimula, ng pagsilang ng mga sekreto na patuloy na bumabalot sa kabuuan ng ating esensya. Kumanda na tayo, mga Kops, dahil isang nag-uumapaw na puwersa si Chaos at mukhang papasok na siya sa Record of Ragnarok ngayong 2024. Teka, kung isang nag-uumapaw na puwersa si Chaos, maari kayang hawak na ni Odin ang piraso sa kapangyarihan ni Chaos. Di ba merong maitim na aura na kayang pumatay ng kahit na sinong nasa loob ng domain ng Norse Chief God? Kaduda-duda hindi ba? Ligalig ko na naman, di nadamay ko pa kayo, sorry na agad.
Alam nyo ba na napakaraming content sa chapter 85 pa lang? Hindi ko lang maasikaso dahil may trabaho ako, pero dahil 6 days wala akong upload ay isasama ko na ito. Alam nyo ba, ang tunay na purpose talaga ng dalawang ibon ni Odin ay mangalap ng impormasyon kahit saang dako man sila ng universe mapadpad. Ang lahat ng kanilang nakita sa paglalakbay ay sasabihin lahat sa Norse Chief God. Ngayon na lumabas ang Kabanata 85, mistulang walang kamuwang-muwang sina Hugin at Munin sa tunay na plano ni Odin. Nagulat pa sila sa mga revelasyon ni Beelzebub sa kabanatang ito. Mukhang naibigay na ng dalawang ibon ang mga impormasyon na kailangan ng Norse Chief God, na siya rin naman ay natunugan ni Beelzebub. Kung paano ito nalaman ng Lord of the Flies ay pag-uusapan natin sa mga susunod na upload ko. Naalala nyo ba ang post ko tungkol sa primordial na si Gaia? Konti lang kasi ang interesado dito pero isingit ko na rin kahit konti lang. Dahil usapang Genesis ng universe na tayo, alam nyo ba na sa pinakailalim ng Helheim sa Tartarus merong nakakulong na nahahawig kay Gaia? Sa mga nakalimot na, naikwento na sa atin na nanalo ang mga Greek gods sa digmaan noon na tinawag na Gigantomachy. Ngunit hindi ipinakita o nabanggit na napatay si Gaia sa digmaan na iyon. Alam kong medyo interesado ka na ngayon pero dahil walang may gusto nito ay kalilimutan ko na lang ito na parang nothing happened. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.